The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Many times I have said this, if you are growing old and you have something to give to your children, give it now. Kung meron kayong ipapamana, ipamana nyo na. Hindi yung pagpatay na kayo at sila'y mag-aaway-away. Ano po? And one of our benefactors in the seminary did that. Hinati-hati na niya ang kanyang yaman at pinamana niya sa kanyang mga anak. Several months after, nagkita kami. Nagkita kami sa mall. Sabi niya, Father, pahamak ka. Sabi ko, bakit naman? Kasi ginawa ko yung sinabi mo. Anong sinabi ko po? Yung ipamana na yung mga ipapamana sa mga anak. O ano ngayon? Sabi, pinamana ko na. O ano nga po? Ano pong naging kasalanan ko? Ngayon nakademanda ako. Ano ibig sabihin? Yung isang anak ko, hindi niya gusto yung pinamana ko sa kanya, dinidemanda ako. Sabi ko, kaya pagka minsan maganda rin yung walang pera, no? Yung pamana ng magulang, diabetes lang, hypertension, di po ba, no? Sa inyo lahat, di ba? The irony. Sabi nga, if you give people what they want, you will never satisfy them. But if you give people what they need, hopefully they will be happy. But the sad story, the question, what is enough? When is enough enough? And the answer is, enough is to have a little more. To have a little more. The reality of life is that people will not test you of your strength. They will test you of your limits. People will not test you of your strength, not how strong you are, but until when? What is your limit? Kaya nga alam natin itong mga Pilipino, na alin, pag nagbigay ka ng palad, asahan mo, kukunin ang siko. Pag binigay mo ang siko, kukunin ang braso. Pag binigay mo ang braso, kakagatin ang leg mo. Bakit? Hindi nakukontento ang mga tumatanggap. Hindi nakukontento. At pag hindi mo sila nabigyan, ano sasabihin? Ang damot mo.
ang damot mo. Ang dami kong messages na ganyan. Sila ang gumastos nung may sakit ang kanilang mga magulang, namatay ang magulang. Hanggang ngayon sila ang gumagastos sa mga gastusin na ayaw ng kanilang mga kapatid na tumulong. Kaya yung unang pagbasa, maganda lang pakinggan pero mahirap pa yun. When? Anong parte ng unang pagbasa? When you give, be a cheerful giver. Hindi po ba, no? When you give, be a cheerful giver. Madali lang yung sabihin. Sapagkat darating ang araw, talagang yung mga nanghihingi sa iyo, feeling nila, ikaw yung DSWD. Ano? Ikaw yung DSWD. Ha? Sabi nga, Father, tingnan mo naman ito. Ano po? Birthday daw ng anak niya, nanghihingi sa akin panghanda. Hindi ko naman anak yun. Sabi ko, kaano-ano mo yun? Pinsang ko. Sabi ko, nasa iyo yun kung bibigyan mo. Hindi po ba? No? Ang mahirap, marami tayong kamag-anak, kakilala, na can't afford, pero kung gumastos, waldas. Hindi po ba? No? Waldas. Hanggang kailan, Father? Ang sagot ko, di ko alam. Ang sagot ko, di ko alam. Kasi, baka naman talagang ikaw lang ang merong pambigay. Or baka naman, ikaw may pagkakamali na ituro sa iyong kapwa na hindi ka marunong magsabi ng wala na. Di po ba, no? Wala na. Sabi nung isa naman nag-message, totoo yan, Father. Sipsipin man nila ako, dugo na talaga lalabas sa akin. Di po ba? Pagka minsan, katuwaan ko na lang yung magbasa ng messages ng, di po ba, yung mga buhay natin Pilipino. Hindi natin napapagtugma, napapag-ugnay yung buhay pananampalataya sa buhay pang-araw-araw. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Ano sabi sa Ebanghelyo? Those who keep their life will lose it. Those who give their life will gain it. Hanggang kailan? Di po ba, ano? Sabi nga, pag wala ka ng pera, nasa langit ka na. Sabi nilang ganon. Sabi ng bata, nasa langit na pala tayo, Mama. Wala tayong pera. Hindi po ba? My dear friends, my brothers and sisters, that is the scandal of our faith. That's why it's difficult to follow Christ. If you look His hands on the cross, hindi niya binigay yung kanya sarili hanggang limit lang. He has given it all. He has given it all. Perhaps the reason is about love. Ano ibig ko sabihin? Kahit wala kang pera at may sakit yung mahal mo, bakit kaya mo mangutang na hindi mo alam kung paano babayaran? Hindi po ba, na? Naintindihan ko yan. 19 days sa ICU ang tatay namin. Ano po? Na parang metro ng taxi yung bill. Ano po? At pag umabot sa ganun limit, sisingiling ka na. Hindi po ba? Every 2 days, may bill. Sabi ko, hanggang kailan ito? Hanggang saan? Gaano kalalim ang bulsa? Pero, pag mahal mo,
hindi ka nagkukwenta. Kasi, ayaw mo rin naman na pagdating ng araw, ikaw ang kinukwentahan. Ayaw mo magkwenta. Dahil alam mo, pagdating ng araw, ayaw mo rin ikaw ang kinukwentahan. Di po ba, na? Yung nakahiga ka sa hospital at sasabihin sa'yo ng mga anak, Nay, hanggang bukas na lang tayo. Wala na tayong pera. Di po ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, that's why I inviting you to look into yourselves and be grateful if you have not reached that limit of need. You have not reached that limit of need na hindi mo kailangang magpalimos, ano pa, dahil nasubukan ka, pero alam mo, hindi ka nasaid. How grateful are we? Nakikita natin yung pagkukulang ng ibang tao, pero hindi natin nakikita yung laki ng ating pagpapala. Kaya palagi kong tanong ito ano bang gusto mo? Ikaw yung nangungutang o ikaw yung nagpapautang? Hello? Ang hirap ng tanong, di ba ba? No? Ikaw yung nangungutang o ikaw yung nagpapautang? Di ba? Pag sinagot mong ako nagpapautang, mag-ingat ka mamaya, may mangungutang. Di ba ba na? Baka may mangungutang. Baka may mangutang. Pero sa totoo lang, di ba? Yun ang katotohanan ng buhay. Sometimes, we are put into our limits. Either you are the one in need, or you're the one who provides. You ask the question, gusto bang ikaw ang nangangailangan o ikaw ang nagbibigay? Ikaw ang nangungutang o ikaw ang nagpapautang? It's a very difficult question. Without faith, I don't think you can go on. And that is the grace we would like to ask from the Lord. In the very beginning of my priesthood, hindi ko ito makalimutan. Sa unang assignment ko as parish priest, na kung saan ang unang collection ko sa misa ay 1850. 1850. Manila yan, Manila. 1850. 3 beses kong binilang. 1850 talaga. Na tinitingnan ko butas ang dingding ng aking kwarto. Wala akong kama. Wala akong upuan. Wala lahat. 1850. Nakasalampak ako sa sahig. At di ko napigil ang aking sarili na tumulong ang luha. Bakit? Pumasok ako, engineer. May pera ako. Tinalikuran ko ang karangyaan ng buhay dahil sumunod ako sa Diyos. Tapos 1850. 1850. Sabi ko, ni almusal, hindi ako kaya nito. This is a confession. Ni almusal, hindi kasyang 1850. 3 beses kong binilang. Umiyak ako na nakasalampak. Paggising ko, 1850 pa rin. Ano po? Hindi nagbago. Ano po? Ha? Ano lang ang sabi ko sa Diyos? Ano lang ang sabi ko sa Diyos? Lord, hindi ko ito naintindihan. Pero kung ganito talaga, di ganito.
Dalawang bagay lang ang akin nire-request. Please, don't make me rich that I might forget you. But don't make me poor that I might curse you. That was my prayer. That was my prayer. Don't make me rich that I might forget you. But don't make me poor that I might curse you. And God was so faithful. I am now 28 years as a priest. I was not made rich, but I was not poor, that I will be able to curse the Lord. Why? God knows our limits. God knows our limits. We only need to pray. We only need to pray. Amen. When the authority asked Lawrence, Saint Lawrence, to give them the riches of the church, what he presented are the poor, the crippled, the sick. Ang yaman ng simbahan ay hindi ang kanyang kaperahan, kundi ang mga mahihirap. Dalawa lang yan. Keep this in mind, dalawa lang yan. Either you are the one in need or you're the one who provides. Either you are the one in need or you're the one who provides. And do not forget this. To have enough is already a luxury. To have enough is already a luxury. But Saint Augustine have said this, the only thing you can keep in this world are the things you have given away. The only thing you can keep in this world are the things you have given away. So ask yourself, what have you given for God? And you might pray my prayer, Lord, please don't make me too rich that I might forget you, or make me too poor that I may curse you. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.